Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Masyadong mahina ang Eastern Conference at dapat na top 16 teams ang pumasok sa playoffs at hindi ang top 8 sa bawat conference. Yan nga ang hiling ng mga Western Conference executives kay Adam Silver, lalo na kapag nagkaroon na nga daw ng expansion to 32 teams ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Ito nga ang gusto ng Western Conference executives dahil sa higpit ng competition sa West. At kung titingnan natin ang mga standings, sa East nga ay hawak ng Miami Heat ang number 5 seed sa record na 6 wins and 7 losses. Kung dadalhin mo nga ito sa West ay number 13 lang yan. Magkakaroon nga tayo ng top 16 teams at hindi top 8 sa bawat conference. Kung pagbabasehan natin ng standings ngayon, kahit na ang top 2 teams ay nasa East, 12 o 12 ang papasok sa West at 4 lamang sa Eastern Conference. At ganito nga talaga ang trend simula pa noong nakaraang season and possibly sa last 5 years. Kung magpapatuloy nga ito ay posibleng makonsider nga talaga ang format na ito. Ngunit may mga bagay nga na humaharang sa format na ito at isa na dito ang budgeting. Dahil halimbawa, first round, Boston Celtics laban sa Los Angeles Clippers. Again, halimbawa lamang ito. Napakalayo nga ng biyahe na yan para sa mga players, coaches, referees, and lahat ng game officials. Dulo sa dulo nga yan mga kaibigan ng Amerika. Isipin nyo na lang nga ay magkaiba na ang time zone ng dalawang lugar na yan. Plus 3 nga mga kaibigan ng LA time kaysa sa Boston. Bukod sa jet lag, magastos na ito sa gasolina. At kung magastos nga sa gasolina, syempre business ng NBA. At hindi naman magpapalugi ang mga owners. Kailangan nila itong bawiin. At dahil dyan ay posibleng magkaroon ng pag-angat sa ticket prices o kaya naman sa TV deals and merchandise. Isang bagay na nirereklamo na ng mga taga-Amerika na masyado na nga daw mahal ngayon manood ng NBA. Walang duda na ang top 16 teams ay ang mas patas na paraan kaysa sa top 8 teams ng bawat conference. Ganun pa man ay may mga bagay nga na dapat i-consider bago ito mapatupad. Subalit kung mananatili na very obvious na sobrang lamang sa talento ang Western Conference sa Eastern Conference, hindi na nga nakakagulat kung magkaroon ng malaking pagbabago sa NBA. Upang manatili itong balanse at patas ang liga na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na ang Golden State Warriors ang unang team na aabante sa NBA Cup Quarterfinals matapos ang perfect 3-0 start sa in-season tournament na ito. Habang New Orleans Pelicans naman ang unang team na eliminate o nalaglag sa NBA Cup matapos na matalo sa Warriors kahapon. Sa ngayon ay una sa kanilang mga pangkat ang Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Houston Rockets, Orlando Magic at surprisingly ang Atlanta Hawks sa pangkat kung saan kasama nila ang Boston Celtics at Cleveland Cavaliers. Tandaan na kapag tabla nga ang mga standings, magiging mahalaga ang point differential. May point system nga dito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?